Mababa ang 45.5 win projection ng Lakers para sa 2026 to 2027 season. At ito mismo ang ikinagulat nina Brian Windhorst at Tim McMahon dahil sa tingin nila, mas may potential ang Lakers kaysa sa ipinapakita ng projection. Isa sa mga dahilan ay si Walker Kessler. Para sa ilang NBA insiders, bagay na bagay si Kessler sa lineup kasama sina Luka Doncic at Austin Reeves. Simple lang ang dahilan. Si Luka ang primary playmaker, si Reeves ang isa pang reliable scorer at creator, habang si Kessler naman ang nagbibigay ng size, rebounding, rim protection at lob threat sa loob. Kapag nag-click ang pick and roll ni na Luka at Kessler, pwedeng magkaroon ng mas maraming easy baskets ang Lakers. Hindi rin kailangang maging high-volume scorer ni Kessler. Kailangan lang niyang gawin ng maayos ang role niya bilang screen setter, rebounder, at rim protector. Pero hindi lang roster ang pinag-uusapan sa Lakers ngayon. May proposed trade idea rin na umiikot kung saan ipapadala ng Lakers kina Detroit sina Jared Vanderbilt, Bronny James, at Dalton Knecht, kasama ang 2032 first-round pick swap at future second-round picks, kapalit ni Ron Holland. Kung mangyayari man ang ganitong deal, malinaw ang direksyon. Gusto ng Lakers ng mas batang athletic wing na pwedeng bigyan ng mas malaking role. Pero mahalagang tandaan, proposal pa lang ito at hindi confirmed Lakers-Pistons trade. At habang inaayos ng Lakers ang roster, may isa pang problema na pwedeng makaapekto sa season nila. Ang schedule. Mas demanding ang schedule ng Lakers kumpara sa ibang teams. May 26 silang 3 games in 4-night stretches, kaya malaking concern ang fatigue at player availability lalo na sa mahabang 82-game season. Samantala, mas favorable ang schedule ng Philadelphia 76ers. Kaunti ang back-to-back games nila, kaunti rin ang 3 games in 4-night stretches. At hindi nila makakaharap ang unang Western Conference opponent hanggang sa kanilang ika-18 game. Kaya may advantage talaga ang Philadelphia pagdating sa rest at recovery. Kaya maraming nagsasabi na pinapaboran ni Adam Silver ang 76ers habang mas mahirap ang path ng Lakers. At dito magiging interesting ang 45.5 win projection. Kung mananatiling healthy sina Luka at Reeves at agad mag-click si Kessler sa system, may magandang chance ang Lakers na lampasan ang projection na ito. Pero kung maapektuhan sila ng injuries, fatigue at mahirap na Western Conference schedule, pwedeng maging problema ang bawat game. Kaya ang tanong ngayon, minamaliit ba talaga ang Lakers o realistic lang ang 45.5 wins? Malalaman natin kapag nagsimula na ang season.